Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang matinding pag-akyat ng presyo ni XRP ngayong linggo. Lumagpas na po kasi siya sa $2.32 at patuloy na umaakyat ang kanyang value. Pero ang tanong ay bakit nga ba? May kinalaman ba ito sa ETF approval, sa whale movements, o baka sa bagong tokenized equity fund na inilabas gamit ang XRP ledger? Kaya yan po ang mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung bakit biglang tumaas ang posibilidad na maaprubahan po ang XRP ETF. Isa po sa mga pangunahing dahilan kung bakit umaapoy si XRP ngayon ay dahil tumaas na sa 90% ang tsansa na maaprubahan ang XRP ETF. Ayon po yan sa prediction ng Polymarket. Mula lang ito sa 71% kahapon, kaya ang bilis po ng pag-akyat. Ngayon ay bakit po ito mahalaga? Simple lamang po. Kapag naaprubahan ang isang ETF or Exchange Traded Fund, nagiging mas madali para sa malalaking institution tulad po ng mga bangko o investment firms na mag-invest sa crypto. Mas maraming kapital ang pumapasok kaya mas tumataas ang presyo. May balita ng SEC or US Securities and Exchange Commission ay posibleng maglabas ng bagong rule kung saan ang dating 240 days na approval process ay magiging 75 days na lamang. Kung mangyari ito, mapapabilis hindi lang ang XRP ETF kundi pati ang mga application ni Solana, Dogecoin at saka iba pang mga altcoins. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang tokenized Ripple equity sa XRP ecosystem? Habang busy ang mga balita tungkol sa ETF, may isa pang malaking development na hindi dapat baliwalain at yan po ang paglabas ng Capsign na isang $580 million na tokenized equity fund na gumagamit mismo ng XRPL EVM sidechain. Para sa mga hindi pa pamilyar, ang ibig sabihin nito ay ang shares po ni Ripple mismo ay na-tokenize na at maaari na pong i-trade or i-hold on-chain. Ang pondo ay ginamit po ng smart contract at DAO structure. Kaya may real-time voting power po ang mga investors tungkol sa kung kailan ibebenta ang shares o kung paano po ito pamamahalaan. Ayon po sa Capsign CEO na si Ginoong Matthew Rosenden, ito ang kauna-unahang pagkakataon ng isang DAO ay nag-hold ng private equity sa ganitong kalaking halaga. Ibig pong sabihin, si XRP ay hindi lang pang trade. Isa na po siyang gateway na tunay na equity ng isang crypto giant na si Ripple. Yan, ngayon ay gaano naman po kalaki ang naging galaw sa trading volume ni XRP. Isa po sa mga pinaka-kapansin-pansin ngayong linggo ay ang pagputok ng trading volume ni XRP sa South Korean exchange na Upbit. Umabot po ito ng halos $1.94 billion sa loob lamang ng isang oras. Kung ikukumpara po natin ito kay Binance na may $90 million lamang na volume sa parehong oras, sobrang laki ng disparity. Halos nilamon ni XRP ang buong liquidity ng market sa loob ng South Korea. Dahil dito ay tumaas din ang open interest ni XRP sa derivatives market ng 9.19% na umabot po sa $5.15 billion. Ibig sabihin nito ay maraming bagong kapital ang pumasok sa mga leverage positions. At ayon po sa datos mula sa CoinGlass, ang kabuang derivatives volume ay tumaas ng 81.07%. Malinaw na sobrang taas ng demand para kay XRP sa market. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa whale movements at ang Ripple Charter application. Ayan. Isa pang dahilan kung bakit umakyat si XRP ay ang pag-apply po ni Ripple para sa isang US National Bank Charter.
Kapag nakuha nila ito, magiging mas madali na para sa kanila na mag-operate bilang isang regulated na bangko sa Amerika. Magbubukas ito ng pinto sa institutional investors tulad po ng mga hedge funds at saka pension funds. Bukod pa dito, may malaking whale movement na naitala or na record kamakailan lamang. Meron pong 219.8 million na XRP o humigit kumulang $500 million ang inilipat or transfer sa pagitan po ng dalawang unknown wallets. Ayon po sa ilang analyst, maaaring ito ay repositioning ng mga malalaking investors o paghahanda sa inaasahang XRP bull run. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng mga analyst tungkol dito? Ayon naman po kay Dark Defender, isang kilalang crypto analyst, lumampas na raw si XRP sa kanyang key breakout level. Sabi niya, "We are steps ahead. XRP had a clear breakout. Road to all-time high." Ayan, tindi. Samantala, ayon naman kay Kasi Trades, ang muling pagbalik ni XRP sa presyong $2.25, nakatapat po ng Fibonacci level, ay isang confirmation ng sentiment shift. Ibig sabihin, tapos na raw ang phase ng tahimik na pag-accumulate at nagsisimula na raw ang bullish phase. Ayan. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para po sa atin dito sa Pilipinas ay malaking balita ito. Una, nagbubukas ito ng oportunidad para makapasok tayo habang wala pa si XRP sa kanyang all-time high. Ang approval po ng ETF, whale movement, institutional interest at tokenized Ripple equity ay pawang positibong sinyales na mas lalakas pa si XRP. Kung hawak mo na si XRP, baka panahon na para i-hold mo pa siya ng mas matagal. Pero kung plano mo pong pumasok pa lamang, kailangan mong pag-aralan na mabuti kung kaya mong sumabay sa volatility. Tandaan, habang may potential po ang reward, may kasamang risk pa rin ito. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol sa pag-akyat ng presyo ni XRP ay sa dami po ng sabay-sabay na developments mula po sa ETF approval, tokenized equity, whale activities hanggang sa technical breakout, masasabi po natin si XRP ay hindi lang basta hype. May mga konkretong dahilan kung bakit po siya umaakyat ngayon. Ang mga nangyayari ngayon ay hindi po simpleng price pump lamang. Isa itong pagsabog na may foundation, legal, institutional at saka technological. At kung magtutuloy-tuloy po ang galaw na ito, hindi po malabong bumalik sa XRP sa kanyang dating all-time high na halos $3.84 o baka malampasan pa ito. Kaya mga ka-crypto, bantayan po natin si XRP. Maaring ito na ang simula ng kanyang panibagong kwento bilang isa sa pinakamahalagang asset dito sa mundo ng crypto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.